Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila tayo sa pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Yan. Ayon po sa PCO Presidential Communications Office, PBBM appoints Doria Bilarde as acting member of Pag-ibig Board of Trustees. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Maria Lourdes D. Doria Bilarde as acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund, Pag-ibig, representing the private employers sector. Doria Bilarde replaces Myla R. Roque, the wife of former presidential spokesman Harry Roque. Doria Bilarde served as a Deputy General Manager for Administration of Duty Free Philippines. She was also a member of the Board of Trustees of Nayong Filipino Foundation and Intercontinental Broadcasting Corporation IBC 13. She is also a content creator and culinary arts expert, PND. Yan ang bago pong pinag-uusapan ngayon, ang pagkaka-appoint kay Maria Lourdes de Doria Bilarde. Hindi po yung hindi po yung pagkaka-appoint mismo ang naging usapan. Hindi po yan ang nagiging trending. Ang naging trending po dyan sa usapin na yan, ay yung pong pagkakatanggal dito kay Myla R. Roque. Dito po sa asawa ni Harry Roque. Kasi maraming nagtanong, bakit tinanggal daw itong si Myla R. Roque? Maganda naman daw yung kanyang performance diyan sa Pag-ibig. Ito, magbasa tayo ng ilang mga komento ng ilan sa ating mga kababayan dito sa pagkakatanggal kay Roque, kay Mrs. Roque. Sabi ni ito po, Thinking Pinay. Nice. Naku, lalong mag-iingay yung fake news peddler na butanding na si Harites. Tinanggal yung asawa niya. Ayan mga kababayan. Pagkatapos natin magbasa ng ilang mga komento rito, punta na tayo doon kay Harry Roque kasi may ipinost si Harry Roque tungkol dito sa pagkakatanggal ng asawa niya dyan sa Pag-ibig. Pero magbasa muna tayo ng ilang mga komento. Tinanggal na naman ang isang hindi kaalyado at hindi kamag-anak incorporated. Mga dilawang appointee, pasok. Kaya naman parang hindi nyo alam ang kalakaran sa politika dito sa bansa natin. Ano ba kayo, pinanganak ba kayo kahapon lang? Parang hindi nyo alam yung yung kalakaran eh. Kahit sinong pumesto dyan. Sige nga, magsabi kayo ng presidente na hindi tinatanggal yung mga tauhan nung nagdaang administrasyon. Sige nga. Si Duterte ba, hindi niya tinanggal yung mga ibang appointee ng nagdaang administrasyon, yung pinalitan niya? Di ba tinanggal din? Kasi ganun talaga yun. Hindi naman pwedeng tao yan halimbawa, tao ni Pinoy. Alam mang manatili yan dyan. Siyempre, bago ng administration. Siyempre, ilalagay mo dyan yung mga trusted mo. Di ba? At isa pa, bakit mo hindi tatanggalin yung, yan, sabihin na natin ito, diretsahin na natin itong asawa ni Harry Roque. Ay, yung asawa niya, putak ng putak. Dadaan ng laban dito sa Administrasyong Marcos. Syempre, maapektuhan yung, yung asawa niya. Di ba? Dapat itong asawa, ganito lang naman yan eh, kung ayaw matanggal yung asawa niya dyan sa posisyon, di sana sabihan niya si Harry Roque. Dapat sinabihin niya, dear, baka pwede namang medyo laylo-laylo lang kasi alam mo naman, nandito ako sa gobyerno ni Marcos. Pero kung bumanat ka, parang hindi ako nakapwesto dito sa gobyerno. Di ba? Buti nga ngayon lang tinanggal eh. Kung tutuusin, appointed dito ni Duterte. Pero dahil nga 'di ba may unity team daw kuno. So hindi tinanggal yung ilang mga appointed ni Duterte. Ang nangyari kasi, etong si Harry Roque, wala na, talagang bumaligtad na at sinuportahan na itong si Duterte. Kinalaban na si Marcos. So anong gusto mo gawin ni Marcos? Gusto mo nandiyan pa rin asawa mo? Di ba ganyan sa politika? Di ba? So hindi na tayo dapat nagtataka sa ganyan eh. Okay lang yun. Ganoon naman talaga kapag presidential appointee ka, appointed po siya during Duterte admin. Normal lang yan at alam ni Attorney Harry Roque yan. Buti pa tong kapatid natin na ito, alam eh.
Ganun talaga yon, panapanahon lang yan. Sabi nga na Kuya Kim, weather-weather lang yan. Kaya huwag kayong magtataka kung tanggalin yung asawa ni Harry Roque kasi nga, lately, ito si Harry Roque, walang tigil din sa kagaganyan, laban dito sa sa Administrasyong Marcos. Yung iba natutuwa, buti nga kay Harry Test. Yung iba naman sinasabi, nagki-clean up daw. Inaalis yung mga appointed ng dating administration dahil meron daw balak at inaalis na paunti-unti yung mga sagabal. Ayun naman yung sabi ng iba. Ito pa, gawa naman yan ni Lisa Ahas ang pagtanggal kay Mrs. Roque dahil alam, against kasi si ex-Fox Roque, bubo talagang Lisa Tambaloslos na ito. Yan talagang ganon. Ano ba gusto niyo mangyari? Yung asawa na ito ni Mrs. Roque, si Harry Roque, banat ng banat sa gobyerno, tapos itong asawa nandyan sa sa Marcos administration, hindi pa pwede yung ganun. Siguro sinabihan na yung asawa, sabihan mo yung asawa mo, medyo sumusobra na sa kakadaldal. Hindi natin alam kung sinabihan, pero malamang sinabihan yan eh. Siguro may warning naman yan mga kababayan, posible naman na basta-basta tinanggal yan, siguro sinabihan. Kausapin mga asawa mo, medyo sumusobra na. Siguro, hindi mapigilan itong bunganga ni Harry Roque. Alam mo naman yan. Di nadamay tuloy yung asawa niya. Di ba? Tapos meron dito mga nagagalit kay Marcos. Tinanggal lang si Mrs. Roque. Ito, yung kanilang issue na bangag daw si Marcos. Nayari tuloy asawa mo, Harry Roque. Ganun talaga yan mga kababayan, para naman tayong pinanganak kahapon. Alam natin yung kalakaran sa gobyerno. Tanggapin na natin yan na ganun. Hindi pwede na na iba na yung administration, ikaw ganyan pa pwesto-pwesto ka dyan. Hindi pwede yung ganun. Tapos ito pa si Tolonges Harry Roque. Panay pa ang banat kay Marcos. Anong aasahan nyo kay Marcos? Basta na lang sa walang kibo. At ito, mga kababayan, ito naman yung post ni Harry Roque. Sabi ko sa inyo, hindi lang basta tatahimik to. Ito hinihintay natin na sagot ni Harry Roque, pero hindi ito yung ina-expect natin kasi napakasimple lang ng kanyang sagot dito sa pagkakatanggal ng kanyang asawa o dyan po sa pag-ibig. Yan mga kababayan, ito po, nasa ating screen. Basahin natin yung post ni Harry Roque, a great wife and public servant, every inch a lady. I wish I could be half as good as her. Proud of you, sweetie. Yan mga kababayan, ipinost ni Harry Roque, yung ipinost ng kanyang asawa na si Myla Roque. Yan mga kababayan, i-highlight natin. Masabi ni Myla Roque, dahil nga tinanggal siya dyan sa pag-ibig, it has been an honor to serve the people through Pag-ibig Fund. I serve at the pleasure of the appointing authority. I had the privilege to work with the finest public servants in the country. Thank you. Pag-ibig is among the most trusted GOCCs in the country. Through these years, Pag-ibig has always received the highest audit rating of COA. I am proud of this. I'm also especially proud of the fact that I work with the board and the management that were very mindful of the mandate to encourage workers to save and help people realize the dream to own a home. Ayan mga kababayan yung post ng asawa ni Harry Roque. Ito pong si Myla Roque. So, yan lang po yung naging reaksyon ni Harry Roque. Ang sabi niya, siya po ay proud na proud sa kanyang asawa. At sana nga daw, kahit makuha niya lang yung ugali ng asawa niya, kahit kalahati man lang daw. Malayong malayo eh. Etong si Harry Roque, puro dada ng dada eh. Si Myla Roque, tahimik lang na nagtatrabaho dyan sa Pag-ibig Fund. Alright, so ito, magbasa lang tayo ng ilang mga komento bilang pagtatapos. Maraming nagpapasalamat. Thank you so much, Ma'am Myla, for your exemplary work in Pag-ibig Fund. Good luck and God bless you. Nako, nawala na naman ng mabuting kawani ang pag-ibig. Nakakatakot na ang mga nangyari sa bansa natin. Grabe ka, Romualdez.
Ba't nadamay si Romualdez di ba't naman nadamay si Romualdez? Ano namang kinalaman ni Romualdez diyan? Sisihin niyo si Harry Roque. Siya may kasalanan 'yan kaya natanggal yung asawa niya. Wag na kayo mansisi ng ibang tao, sisihin niyo si Harry Roque. Kawalan si ma'am sa Pag-ibig. Sana maging matatag ang Pag-ibig Fund. Kawawa kaming members kung hindi ma-safety ang pondo sa mga sakim sa pananalapi ng lipunan. Mabuhay po kayo, Ma'am Roque. Okay lang yan, attorney. Ganun talaga, Benganor, mga nasa posisyon ngayon. Isa pa to. Ganun talaga. Iba na kasi ang administration. Ganun lang naman kasimple yun eh. Dapat nga noon pa yan eh. Buti nga tumagal pa siya eh. At sa tingin ko, kung hindi nag-iingay ito si Harry Roque, di sana nandiyan pa yung asawa niya. Kaso wala eh. Sisihin nyo si Harry Roque, huwag na kayo manisi na ibang tao. Magaling daw magluto ang kapalit, delikado na naman ang funds, baka sobra-sobrang budget sa pamamalengke na naman ang gagawin nila. Yun ang di natin alam di natin kilala yung pumalit. At kung meron man silang plano para magmekos-mekos dyan, madali namang sabihin ganun eh, pero kasi walang nagsasalita mga kababayan eh. Tiklop ang bibig nila eh pagdating sa mga ganyan, sa mga corruption. Di ba dapat may tatayo? Sabihin natin sa Pag-ibig Fund, kung merong mga irregularities dyan, dapat may tatayong taga-Pag-ibig na magsasalita laban dun sa corruption na nangyayari. Kaso wala eh. Puro lang tayo kwento eh. Puro lang kesyo, baka ganyan, itong funds, baka maubos, baka gamitin kung saan-saan. Puro lang tayo ganon. Diba? Dapat merong tatayo dyan mismo sa Pag-ibig Fund at magsasalita laban dun sa sa irregularities kung meron man. Diba? Kaso, syempre, pag nandyan ka, alam na. Kaya, pinakamaganda lang talaga, sa susunod, kasi ngayon, puro kayo reklamo eh. Puro kayo reklamo, pero sino ba naglagay kay Marcos dyan sa pwesto? Di ba kayo din? Kayo din mga DDS. Alam ko itong mga DDS to eh. Yung mga nagsasalita ng ganyan, kasi syempre, galit sila kay Marcos sa nangyayari ngayon. Kasalanan nyo rin yan. Boto-boto nyo eh. Unity May pa unity pa ngayon. Tingnan nyo, nangyari sa inyo. Di ba? So, yan lang mga kababayan. Yung wala na ako nakikitang reaction o violent reaction ni Harry Roque tungkol sa pagkakatanggal sa kanyang asawa dyan sa Pag-ibig. Ayan lang, ginawa niya, nag-post siya ng post ni Sweetie. Sabi niya may Sweetie. At proud na proud daw itong si Harry Roque sa naging paglilingkod ng kanyang asawa bilang public servant. So, yun lang mga kababayan. Bantayan natin to si Harry Roque. Tingnan natin kung meron pang mga susunod na post. Alam ko, mas lalo manggigigil to. Di ba? Gigil na gigil kay kay Marcos siya nung itong lately, di ba? Hindi pa natatanggal asawa niya. Ngayon, tanggal na yung asawa niya. Sigurado, mas lalo pa. Mas lalo pa magaganyan yan. Itong si Harry Rocks. So, yan lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila. To, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.